Yeah. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Alright mga parts, kamusta po kayo diyan? At ngayon po tayo ay masayang-masaya dahil po ang ating pong Inday, no? Ay talaga po ay siya po ay nag-declare na ng kanyang candidacy, or hindi naman candidacy, ano pa yan, pambira. Napaka-excited natin. Parang she is planning or declaring that she will run for president para sa 2028. Anyway, hindi naman po yun ang ating topic ngayon, ang ating pag-uusapan. Ang aking perception ay ito po naman ay tungkol po sa nababalita o yung mga nagpupush tungkol po sa kanyang magiging katandem o ang kanyang VP. No? At ito po ay mahalaga para kay Inday. In that way, ay sa susunod nating topic ay yung kanyang plano na kailangan niya ng isang matinong vice president para sa kanyang plano or future nga, ika nga. But anyway, at ito nga yung mga kumakalat ng mga vice president, no? Ayan na, parating na. Ito. Yan po, marami nagsasuggest, marami nagpupush, and hindi naman natin maiiwasan siyempre ang mga partido na susuporta at ang mga nag-declare na rin ng suporta sa ating Inday ay siyempre meron ding mga manok yan, no? Pagdating sa mga vice president, senator, congressman, ano na yan, ano na yan, saka na yan, ika nga. Pero ang ibig ko sabihin ay alam naman natin, magsisibulan na, maglalabasan na yung mga gustong sumuporta sa ating Inday, kay Inday Duterte, at siyempre yung mga malalaking partido na susuporta sa kanya ay talagang maglalagay ng kanilang manok, no, as a vice president. And we know, we already knew about that, no? At ito nga gusto kong mabigyan ng reaction itong mga ito, no, bukod sa aking personal choice. And siyempre hindi natin maiiwasan dahil ito naman ay mga kakampi rin naman ni Tatay Digong, maliban lang doon sa dulo yung mga may nakaganon. So, hindi natin alam kung yan ba ay twice the row or dual agent na sinasabi nila na yan daw ay maamo nila libag. Okay, tatawa ko. But anyway, ito nga po at unahin mo po natin si Senator Bato. Yan, ayan po si Senator Bato, katulad kong kalbo, di ba? Anyway, itong si Senator Bato ay alam naman natin na meron siyang sitwasyon na kung saan siya po ay nagtatago ngayon dahil po sa mga what do you call this, ICC, kung saan ay ika nga parang iniiwasan niya ito. Pero para sa akin, si Senator Bato ay okay, pero the only thing na hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay yung bakit niya tinigil yung pag-iimbestiga nung panahon ng PIDEA, kung saan si Mr. Morales ng agent ng bayan ay isa sa saksi, or sabihin na natin na nagising sa matagal niya ng tulog. Kung saan dahil po kay Mama Harlika ay siya po ay na-involve at napilita siyang lumabas. Pero ang ibig sabihin, ano na nangyari doon? Siyempre, ang katwiran naman ni Bato noon, nasabi noon na majority pinatitigil. So, ganoon naman talaga eh. Pag sa Senate, it's by the numbers, di ba? Pero sana itinuloy niya pa rin with his own, no? Like using social media or use something na alam naman natin na pwedeng makapagbigay ng pansin. Pero I'm not, hindi naman ako galit sa kay Bato. Actually, isa yan sa inendorso namin ng senador ulit. At unfortunately nga lang, at siya po ay ika nga parang nai-stress ngayon dahil sa warning sa kanya na i-arrestuhan siya anytime daw ng ICC, which para sa akin is, I don't think gagawin nila agad yun dahil nga sa ginawa nila kay Tatay Digong na illegal naman talaga ang kanyang pagkaka-kidnap kay Tatay Digong. Kaya hanggang ngayon ay si Ma'am Sara ay talagang masamang-masama ang loob sa administration na ito. It's not the government. The government will be there forever. Lahat tayo mawawala, pero ang government nandiyan pa rin. It's the administration ng bangag. No? Alam naman natin, ang bangag ay wala naman talagang ginagawang matino when it comes to you guys, sa mga Pilipino. Wala talaga. Ang kanilang basic na iniisip lang para sa ating mga Pilipino, katulad nyo, ay ayuda. No? Yan lang ang kanyang iniisip, yan lang ang kanyang ginagawa. But yung talagang economy, yung talagang masasabi mo na Pilipinas ay gaganda, wala po talagang ganun si bangag. No? Kaya yung sinasabi nilang bangag Pilipinas, no? At yung sinasabi nila na yung bangon Pilipinas, hindi po. Yan po ay bangag Pilipinas. Okay? Already, sana po kay Senator Bato, lumabas ka na at kailangan ng boto mo, lalo na sa darating na impeachment.
kung sakaling ito'y makakalusot sa Congress, we really need your vote, boss. At huwag kayong matakot. At well, anyway, ganun talaga kung hindi po natin kakampi o hindi po para sa tao ang Senate President na si Tuta Soto, no? At si anong tawag doon? Deputy ba? Senate, no? O may majority leader na si Pinky Lacson, na dating pulis na kasama nito ni Bato pero duwag pala at walang balls. Okay? Alrighty, syempre isunod po natin, no? Teka nga muna, asa na 'yon? Ayan. Isunod naman po natin ay si Bongo. Yan, Bongo. Saka na. Ito. Yan, si Bongo. Yan. Si Bongo naman po, syempre kilala na yan ng Tatay Digong alay, no? At alam naman natin, and the reason why he became a senator is because of Tatay Digong. Yun na yun. Wag na natin pag-usapan o i-debate yan. No? Kaya nga tinatawag siya na siya ay aso ni Tatay Digong, no? Pero hindi naman. Ang taong ito naman ay may nagawa. Like yung malasakit. Although may nagsasabi na ito ay author ni Tatay Digong. And it doesn't matter. You know, dahil magkakampi naman yung dalawa. Siguro lang ay nagkaroon ng idea si Tatay Digong and then Bongo supported it. And now it's happening and it happened. No, hindi ko na nga alam kung ano na nangyari sa malasakit, pero ang balita ko ay buhay pa naman at may budget pa rin naman kahit papaano, kahit hindi ito suportado ni Bangag. Dahil alam naman natin, pagdating nakakampi ni Duterte, syempre sisirain ng Bangag ang mga plano o program na galing kay Tatay Digong. Yan ang tatak Marcos. No, at alam naman natin na sila po ay wala namang ginawa kundi sumingot lang, no, dahil nga unlimited ang pasok ng pera sa kanila. And you know that already. Maleta, ika nga, hashtag, di ba? But anyway, para kay Senator Bongo ay para sa akin, parang it's too overwhelming na ba tawag doon or overrated, no? Kasi nga kilala siya na alay talaga ni Tatay Digong and hindi ko naman sinasabi na sila ay nagkaroon din ng konting issue ni Vice President Sara. Yun naman ay parang minority misunderstanding lang naman yun. Hindi yun big deal. But the thing is, I don't think Sara will pick Bongo dahil nga hindi yung magkaaway sila o hindi sila magkasundo o hindi talaga sila close. It's because maybe parang iba yung parang para sa akin parang iba yung chemistry eh. Although marami nagtutulak na hindi po droga baka sabihin marami nagtutulak na mga grupo na Sara, Bongo o Sago. 'Di ba? Yan ang kanilang gustong i-push. Yung isa naman ay Sabato, no? Parang sabat pero saba. Wag saba dahil alam naman na si Laila de Lima ang may title niya, no? So, wag po. Pero ibig sabihin nga si Bongo for me maybe if there's another option, no offense sa aking kababayang si Bongo, maybe Sara can pick up kung talaga. Pero kung it depends on Sara siguro, para siguro lalo lumakas ang partnership ng PDP at ang kanyang future na hukbong ng pagbabago. Ayan pinsan kinurek ko na, hindi na hukbo, no? Hukbong ng pagbabago, hukbong. Yan. Okay? Kaya, Bongo, wala tayong problema. I salute to you. We also endorse you. We campaign for you. So, wala problema po. Ang akin lang po, syempre, may kanya-kanya tayong choice. Okay? But it depends, the majority of the Filipino, it depends kay Sara Duterte kung sinong pipiliin niya. Okay? Alright. At syempre po, no? At isunod naman natin, no? Ang talang itong mainit. Si Senator Robin Padilla. Yan. Si Senator Robin Padilla naman po ay talagang marami ang I guess sa tatlong pinakita ko na sa inyo kasama na to si Robin Padilla ay siya talaga yata yung pinaka choice ng mga tao at ang mga political analysts dyan sa YouTube, sa social media, sa mainstream media, yan ang kanilang pinupush through itong si Senator Robin Padilla. Pero ang sa akin naman kasi, wala naman ako against kay Bad Boy. In the first place, gumapang siya sa mababa hanggang siya'y tumaas. Ika nga parang sa kanyang pag-aartista noon, siya'y dating maliit lang and then bigla siya sumikat. Kaya nga siya nagkaroon ng label o trademark na Bad Boy. Sumikat siya. And isa ako, as a Generation X na nakasaksi na talagang ginagaya ang forma niya, ang jacket niya. Ito napakainit, men. Nagle-leather sila sa Pilipinas dahil ginagaya nila si Robin Padilla. But it's okay. Ganun talaga. Choice nila yon. At the second thing is, I think Robin is not really, para sa akin, Robin is not really for Inday. Yan. Tama mo, nagkaroon siya sa likod ko. Di ba? Gumanon din siya. Di ba? So, ang akin lang po mga parts ay I rather pick, kung kumpara mo to kay Bongo o kay Robin Padilla, I rather pick Bongo. No? Kasi si Bongo, may mga program siya when it comes to healthcare. And I'm not saying na Robin Padilla is not doing anything. I like his bill, yung federalism.
No, hindi nga lang makapasa sa Senado dahil maraming natatakot na mapalitan ito. So I don't blame him. But the thing is, when it comes to this, I think I need more yung mas talagang matutulungan si VP Sara. And again, wala akong against kay Robin Padilla. And I like him. He's a good guy. And you can tell he's down to earth. Nakikita mo yan sa social media, sa totoong buhay. Wala po. Wala po tayo kontra doon. Ang akin lang again is yung choice ba natin. No? Pucha, yung si Idol Marcoleta nandun, no? But anyway, ang akin lang po, sana kung maaari, ay let Robin just be the campaign manager and stay in the Senate. He's good in the Senate actually. Diba? He's more on talagang makatao. At lalo na, supportado siya ng Muslim. And I think maintindihan dito ng mga Muslim. And I think Robin can be on the Senate. Or maybe, sabi nga niya, pagkatapos daw ng 2028, hindi na raw siya tatakbo ng Senado, maybe he can be part of Inday Secretary. No? He can be in the... Para sa akin lang to, ha? Maybe sa saan ba siya pwedeng ilagay? DSWD. Pwede si Robin Padilla doon. Kung halimbawa, hindi siya tatakbo ng Senate sa 2028. DSWD is perfect for him. Kasi, malapit siya sa Pilipino at kaya niyang abutin ito. And maybe on DSWD, being DSWD, baka doon siguro umangat na ang kanyang career, ang knowledge. Malay mo, maging vice president siya in the future after Sara. Di ba? So, we don't know. No, pero para sa akin, it's too early. Ang ayoko lang dito kay Bino ay ine-endorse niya pa yung si Mangga. Sana wag na, Robin. Hayaan mo na at let Sara Duterte pick. No? At mas I rather na i-endorse mo na lang ang sarili mo kay Inday kaysa si Amy Marcos ang sabi mo na, ay gusto ko Sara and Amy. Yun lang po. Okay, kaya Robin, good luck sa'yo and just thank you for helping Duterte at thank you. Alright. Yun. At syempre po, ang isa na possibility din daw ay ang taong ito. Yan. There you go. Ito pala. Ang ganda sa logo mo, Amy, nakabangag Pilipinas ka pa rin. Diba? Yan ang sign ng bangag. Anyway, itong si Bangag, si Amy Marcos ay isa rin sa pinupush nila na maging partner o katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028. You know, it's hard to say, or let's say, Marcos is too much, you know. Tama na. Just like what I told about Robin, I think she could just stay in the Senate or kung matapos na yung term niya sa 2028, which is, I don't think so, 2032 pa yata, is she can just go back to Ilocos and play a governor, no, and deal with her brother who's really bangag, no? Kaya dapat hindi na. Para sa akin, ako mismo magpupush din, no, na wag na si Amy. Let her just be like that, senator, and then become governor or congresswoman. I don't know kung ano yung mga future niyang political career after the Senate. Matagal pa naman yun, 2032 pa. Dadaan pa 2028. She's still gonna be the senator. But I hope not. Sana wag siya ang piliin ni Inday Sara na maging katandem niya sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Wag, please naman. Nakailang Marcos na. Unang Marcos, corrupt. Di ba? Pangalawang Marcos, corrupt at magnanakaw at addict pa. I'm not saying na I'm an addict. I'm not saying na, magnanakaw. No, pero para sa akin ay, I think it's about time na patahimikin na rin ang Marcos katulad ng mga Aquino. Di ba? Kasi ang mga Aquino ay bumabalik-balik sa politika katulad mo si Bam Aquino. No, pero questionable ang kanyang pagkapanalo. Hindi naman talaga 100% sure tayo na siya talaga ay nakasama sa top 12 nitong nakaraang eleksyon. Ang sa akin lang naman is just let them, stay where they belong to sa Ilocos, 'di ba? I don't think naman na pagka nangyari na si Pangulong Sara Duterte na ang nakaupo ay itatapo niya sa Hawaii itong mga to. No? Pero syempre, sigurado ako tatakas to sila Bangag, sila Lisa Marcos, ang mga anak para tumakbo sa ibang bansa. No? Pero kung hindi sila tatakbo, I think hindi naman gagalawin to ni President Sara Duterte. Pero yari kayo ngayon dahil may mananagot nga, sabi ng ating Pangulong Duterte. Okay? Kaya again, no, for me, X tayo dyan kay Amy Marcos. Let her stay in the Senate at kung ano man na maging susunod yung political career also, he can be or she can be somebody else, Ilocos na lang. Doon na lang siya at let them stay there, mga Marcoses, no? At hintayin na lang ng kanyang kapatid ang kaso. I don't think ipadadala sa dahig yan si Bangag. Baka kasi dumami ang addict dun sa dahig, no? Pag yan ang dinala mo sa dahig. So, kasuhan na lang talaga.
At wag nang patawarin na katulad ng ginawa ni Tatay Digong, no? Na pinatawad niya, nakasuhan na o na desisyon na sa Sandigan Bayan ang nanay niya, ni Bangag, si Imelda. Pero sinabi ni Tatay Digong, ayaw mo na, matanda na eh. Diba? Which is true. Ikukulong mo, matanda na. Gagastos pa yung prison para sa mga gamot niya, hospital, pagka siya inatake kasi matanda na nga. Kung sa bahay lang nila, bahala silang gumastos doon. Diba? Gamitin nila yung mga ninakaw nila noong 1980s. Diba? Yun na lang ang gamitin nila, no? At makikinabang pa ang Pilipinas sa kanilang gagastusin. Although, pera ng bayan yun. Diba? Okay? Alright. Yan. Now, sabi ng isa ko kasama, dakdak ka ng dakdak. Ikaw, sinong choice mo kung ang tingin mo na ayaw mo ang mga yun? Although yun ay mga kakampi din naman ni Inday. Sino lang choice ko? Alam mo mga parts, kung pipili lang tayo ng vice president ni Inday, abay kumuha na tayo ng medyo matino naman talaga at may pagka-Pilipino. At sino ba itong binabanggit ko? Ha? Papalag kayo? Ha? Papalag kayo? Ha? No? Ito yun. Di ba? This is my personal choice. No? At marami ngayon ang dumadami na ang Inday Marcoleta tandem. Bakit kanyo? Abogado siya. And again, hindi ko minamaliit ang ibang kasama ni Inday o sa PDP laban dahil hindi sila abogado. No? Pangalawa, you can tell, ito lang ang lumabas sa Congress sa mga buhaya ng Kongreso. Nasa video yan. Nasa YouTube yan, panoorin niyo kung paano siya lumaban. At paano niya ipinagtanggol si Inday. Hindi ipagtatanggol ng taong ito, si Inday, kung alam niya si Inday ay corrupt. Hindi po. Yun ang katotohanan doon. I know Senator Marcoleta. Ilalaban niya base sa Constitution at base rin sa Pilipino. Think about it. Siya nagpauso na kapag ang 2,000 pesos, idadagdag niya yun sa Meralco, babayaran ng mga bilang mahihirap at kung ano yung extra na babayaran na lang sa kuryente, bahala na kayo. Pero ang 2,000 yata o 2,500 sa gobyerno mangyayari para maiwasan ng korap. Gets yun? Kaya ano nangyari ngayon? Ginagaya ni Bangag, ginagaya ni Tamba. Pero sa kanya galing yon at mas malaki ang benefits ng Filipino people. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Did you ever hear that sa ibang senador? Meron. Pagka ako nanalo, pasisimento ko mukha nyo. Pag ako nanalo, ilalaban ko kayo. May ginawa ba? So, para sa akin, ito ang personal choice. Nabubulol na ako. But anyway, bago natin gawin yan, ay may sinabi si BP Inday. And dito, nung pinapakinggan ko, although hindi niya sinasabi yung katotohanan, o yung talagang pili niya, na gusto niya, you can tell. Bakit kanyo? Dahil I was one of watching her when she said that na pinuntahan niya ito sa opisina. I was one of the person na nanonood nun. Pakinggan niyo mabuti yung mga parts. Kasi wala naman yan sa listahan. Wait, sandali dito ba yan? Alam niyo mga part, nakakatuwa din si VP Sara, no? Kahit na yung mga question nagiging totoo, seryoso, and she can make a joke, no? In the middle of the conversation, talagang she can have a joke or make a joke, create a joke. Ang galing. Manang-manang sa tatay niya yan, kaya nakakatuwa panoorin si Tatay Digong eh. Hindi siya nakakasawang panoorin kahit na replay na or yung nakaralang ginagawa ni Tatay Digong. Hindi nakakasawa panoorin, matatawa ka talaga at matutuwa ka. Parang ito, si Sara Duterte. Pag pinapanood mo siya, no, hindi ka maboboard eh. No? Parang you're waiting for something na biglang mag-explode. Na, katulad nito, para sa akin, this is funny. Diba? Wala yan sa script, pero nagawa niya. Yan ang kagandahan ng mga taong ganito. Okay? Ano, sasabihin ko na lang ha. Kasi tinanong niya na eh. Ayaw ko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Karera. Dito, nahulaan ko na. Sa akin to ha. Siguro kayo may mga iniisip yung iba. Karera means, kung matatandaan nyo, kung nanonood kayo ng Ganang Mamamayan, isa ako sa subscriber dyan, and I support that, not because of Senator Marcoleta, it's because lahat naman ng pinag-uusapan nila ay may sense. Hindi to katulad ng mga News 5, ANC, ABS, Bias, GMA, wala yan. Maleta rin yan. Di ba?
But anyway, kaya ko sinasabi to is because if one of you or majority of you watched Ganang Mamayan when time that Senator Marcoleta was with them, ay lagi niya binabanggit na wala pa akong 1 taon na senador. Tapos ganyan ang mangyayari. Pambihira. Gusto ko muna gamitin yung aking nalalaman bilang senador. Think about that. And now sinabi ito ni VP Sara na pag-iisipan niya na muna yung karir niya. Diba? Ulitin natin. Niya sa karera niya. Diba? Kasi Senator Marcoleta just win the senator. So para sa kanya parang, tignan muna natin, I wanna know first kasi wala pa naman ako 1 taong senator eh. So, nag-iisip din si Senator Marcoleta if he's gonna accept it. Diba? And I saw VP Sara went to Senator Marcoleta's office beside Senator Bato. No? And I think inabangan din siya ni Senator Bongo. Probably Senator Bongo also. Tatlo sila. Si Amy, ano yan, sumundo na lang, nakipagkita na lang yan si Amy doon sa hallway para makita si VP Sara. Pero yung mismo pinuntahan ni VP Sara, si Senator Marcoleta, si Senator Bato, at malamang si Senator Bongo din. So ewan ko si Padilla, baka si Padilla din, no? I'm not sure with that. Pero ang nakita ko talaga is, pumunta siya sa opisina ni Senator Marcoleta at may pinag-usapan sila. If you remember also, tinanong niya sa Ganang Mamayan kay Senator Marcoleta, ano ba ang pinag-usapan niyo, sir? Sabi ni Marcoleta, huwag natin pag-usapan yun. Sabi na lang yun muna. Huwag muna ngayon. So, tumutugba sa sinasabi ni VP Sara. And that is the best tandem na nakikita ko para sa 2028 with Sara Duterte. Okay? Yun na pala yun. Ako, teka, doble. Yan po mga parts, no? And tell you the truth, this is my choice. Senator Marcoleta, Inday, and Rodante Marcoleta. Or let's say, gagawa tayo ng parang name nila, no? At Sama. Oh, biro mo yan, ha? Sama! Sama na kayo. Sara Marcoleta. Yun nga lang, nagkataon na Marcoleta, apelido naman. Si Senator Marcoleta kasi, mas common siya kilala sa Senator, sa Marcoleta, kaysa sa first name niya, Rodante. Kasi pagka nilagay naman natin, Saro, ay naturalidad, Saro, no? At maganda Sama eh. Sara o Marcoleta. Pag naman Inday, Inma, medyo malayo, no? Daima, malayo rin. So, we're gonna think. Pero para sa ngayon, ang una ko naisip, Sama. Sama-sama tayo sa Sara at Marcoleta, di ba? Anyway, ang akin lang po sana ay pumayag si Senator Marcoleta at sa akin naman, pag tumakbo ng Vice President si Sara Marcoleta, and let's say hindi niya nakuha yung pagiging Vice President, he can go back to the Senate. Automatic yan. Dahil hindi pa naman tapos sa kanyang term sa 2028. His term will be finished or will be completed or due or expired on 2032. So meron pa siyang 3 years para maging senator pag hindi nakuha ni Senator Marcoleta ang Vice Presidency. Pero pag nakuha niya to, syempre, madadagdagan ang Senado sa 2028. Instead na 12 lang ang kukunin, they're gonna pick 13 pag nanalo si Senator Marcoleta. And I hope, God, this time God, will really explode His blessing kay Sara at kay Marcoleta. Dahil, alam niyo mga parts, napakaganda ng plano rito ni VP Sara. Dahil, ang gusto niya ay ang kanyang Vice President ang kikilos sa mga mananagot sa flood control at sa mga magnanakaw ng bayan. Yun lang ang magiging trabaho. Halimbawa, si Senator Marcoleta ang nanalo and he is a lawyer. He knows the law. He never bend the law. Diba? Hindi yan katulad ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo, ni Zombie Remulla at ng mga kasama ng Bangag Administration. Okay? He will follow the law and pretty sure pag ito ang naging Vice President sa 2028, iiyak ang mga korap. Matatakot na ang mga hayop sa Kongreso dahil ito mismo ang mga kalaban nila. Think about it. Lumaban na ito, nilabanan na ito against him. Siya lang mag-isa ang lumabas sa Congress nung pinagtatanggol niya yung tungkol kay Sara Duterte noon. If you remember that, talagang siya nakipagsigawa siya kay Paduano, kanila Abante, nakipag-away ito sa mga hayop ng Maleta Boys. Na sila Abante, Paduano, sila Barbers. Ito lang ang pumalag. Tumulong din si Ungab, yung congressman sa Davao City. And they're all minorities. Pero ito ang bumunganga talaga sa kanila at isinampal nila kung ano talaga ang batas. Pati si Remulla na zombie na ombudsman na hayop din sa Maleta, ito rin ang nagbigay ng lesson sa kanila. So, paano nyo hindi nyo pipiliin niya ni Vice President Sara? Dahil alam ni VP, abogado rin si Sara, alam niya ang capability ng taong ito. He is not gonna give up. He is not gonna back out or back up. He's gonna fight for you guys sa Pilipino. Isipin nyo. Kung totoo siya sabi ko,
tingnan nyo ang isang Senator Rodate Marcoleta, ang ugali. Kay Inday, alam na natin ang ugali niyan. Ito, bago lang sa Senado. Tingnan nyo ugali niya. Sino ba lumalaban sa Senate? Sino ba ang nagko-correct ng WPS? Kuno. Kay nalatariel ang hayop na lumalaking ilong dahil sa pagsisinungaling. At sino ba ang nagsabi na ang Kalayaan Island Group ay hindi isinama sa economic zone ng Pilipinas? Sino ba? Ito ang nag-expose. Can you imagine pag ito naging Vice President ni Sara Duterte at ididimanda niya at mananagot ang mga magnanakaw? Aba, ay pag nangyari yan, baka mawala ng Senado, di ba? Dahil nandun ang mga magnanakaw din, So, ang akin lang po mga parts, I am supporting Inday Sara Duterte and Senator Rodante Marcoleta. That's the perfect team. Yan ang magiging unbeatable. And as a matter of fact, kung si Bangag ay naipanalo ni Sara, why not Senator Marcoleta? Di ba? Si Bangag, hindi mananalo yan. Baka kay Pacquiao pa lang o kay Isko Moreno, hindi mananalo yan kung walang tulong ni Sara Duterte. So, it's a winnable team. Tingnan nyo mabuti, isipin nyo. I'm not saying maniwala kayo sa akin. Just research. Just think. Sino pwede nyo ilagay sa isang Sara Duterte na matapang? Sino? Sino yung talagang may balls? Sino yung talagang lumalaban talaga pag alam niya tama siya? Sino yung lumalaban na pag alam niya ang Pilipino ay agrabyado? That's why Senator Marcoleta needs a support in the Senate. Kaya sana nga sa 2028, mas marami ang maging PDP. Like sila Bondok, sila Rodriguez, sila Hinlo, sila Lambino, sila sino pa ba? Si Toriel nga sana dahil magaling, magaling ang mga batas makaya nila, alam nila Yun dapat ang ilagay natin sa 2028, okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay may naintindihan kayo sa ating pinag-uusapan. And again, please, subscribe naman kayo sa akin dito sa Pinoy Lens, At just want to remind you that Pinoy Adobo is gonna be paused for a while and then Pinoy Lens is taking over. But the same thing, ako pa rin to, di ba? Hindi naman ako nagbago ng mukha. Wala tayo pambelo. But anyway, same thing, funny stuff, whatever. So please, subscribe, like, share, at comment. I like the comment. In that way, masagot natin. Okay? And regards to Pinas Exposed, thank you for always commenting at sa ibang tao diyan. At mag-iingat po kayo. Again, we are now facing a future for the Philippines. Let's help her, Inday Sara Duterte. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po. At sabi po ni Ma'am Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Oo nga naman. Isa lang yan. Atin lang yan. At salamat. God bless. Filipino. Thank you very much. Babu.